Hello, what's up mga ka-okay? Masaganang buhay po sa ating lahat. Coach Manny po muli. At ang gusto ko i-share sa araw na to ay yung continuation ng aking unang video about sa nung nag-ani ako ng turmeric o yung luyang dilaw at saka yung luya. At ngayon, sabi ko nga po ay gusto ko i-share sa inyo kung gaano kadali at gaano kasimple ang magtanim ng luya at saka ng luyang dilaw, yung turmeric, na ito po ay pwede natin gawin sa ating bahay, sa ating bakuran. Kagaya po nung ginawa ko, ito ay ginamit ko lang yung mga lumang gulong, pwede rin sa paso. At yun yung ating i-share na pwede talaga tayong magtanim at pwede tayong kumani ng sagana kahit sa mga sa paso. Ngayon, so ngayon po ang una kong i-share sa inyo ay ito yung mga pwede nating itanim na luya. Ito po ay doon sa aking inani. Tinanggal ko. Kinat ko lang po, may mga tubo na sila, oh. Ayan. Ayan. Ito naman yung sa turmeric. Kung mapapansin nyo, ayan, oh. Ayan. Iniwalay ko siya para itanim uli. Ayan. So ngayon, yun po, ayun ay may mga tanim na, may mga tubo na, di ba? Meron na mga dahon. Iniwalay-walay ko lang. Ngayon, ano ba yung pwede nating itanim? Maliban dun sa mga, kung wala ka pa naman talagang naitanim na luya, kung first time mo, ang pwede po na nating gawin ay yung pag ikaw ay namalengke at yung mga binili mong luya o luyang dilaw ay meron ng tubo, tinubuan na. Ito po ay pwede. Kagaya nito, mapapansin nyo. Ito po ay luya, mapapansin nyo. Ayan. So, makikita nyo meron ng tubo. Yan, pwede yang itanim. Pwede nang itanim. Ito po, makikita nyo, mapapansin nyo. Ayan. So, ito pa, ayan, oh. Nakikita nyo yan. Ayan. So, yung mga ganito, ay pwede nating diretsang itanim sa ating mga paso. At mga ilang araw lang makikita nyo ay ito ay tutubo na. So, yan po yung pwede nating itanim. Na kung tayo magsisimula pa lang, yung ating mga pinabili mismo sa palengke, pwede. So, ngayon naman ay, ano naman yung lupa? Magandang lupa na pwede nating pagtaniman. Okay, ito. So, mapapansin nyo, yan. Mapapansin nyo dito sa lupang to ay napakabuhaghag. Ayan, o. Importante po na ang lupa na ating pagtataniman ay buhaghag dahil para lalo na kapag pag magpupunla pa lang dahil yung mga ugat ay mas madaling makakapag-penetrate kapag buhaghag yung lupa. At kahit ano pong halaman, ito po talaga yung the best na gamitin sa pagtatanim. Pagpupunla yung buhaghag na lupa. Yan. So ito naman po lupa na ito ito po ay mataba. At ito naman ay ano naman ang ginagawa ko para magkaroon ng lupang mataba. Okay, so ito po, nakita nyo to. Ito po yung loam soil. Yan ang aking ginagamit. Yan. Kasi nasa, tayo, ang setting natin ay nandito tayo sa syudad. So, wala naman lupa na makukuha natin kagaya sa probinsya. Kaya yung loam soil po. At syempre, ito po, kahit nasa syudad tayo, ay pwede natin gawin. Ito po yung mga compost organic materials. Ito po ay galing lamang sa mga nabulok na balat ng saging, balat ng mga gulay na tira-tira natin sa pagluluto. Ayan, ito po. At kung ano-ano pa, mga dahon. Ayan. So, importante po na ang gagawin natin ay ihahaluan natin yung ating lupa, itong loam soil. So, ngayon ay papakita ko sa inyo. Ito ang ating loam soil, oh. Ayan, oh. Nakita nyo, buhaghag. Halo natin. Ayan. So, pagkatapos po, nakita nyo, napakaganda ng lupa, di ba? Buhaghag siya. Then para to yung maging
kondisyon na kondisyon, kailangan haluan natin to ng organic material, itong galing sa ating compost. Yan. Mahirap po pag purong lumsoy lang kasi hindi siya masyadong mataba yung lupa, kaya haluan natin ng organic materials na galing sa ating compost. Simple lang, haluin po natin yan. Iwasan po natin ang gumamit ng yung clay soil. Kasi pag yun po ay masyadong nag-i-stack yung tubig. Tapos pag tumigas naman, sobrang tigas. Kaya talagang nahihirapan yung ugat na mag-penetrate. Kaya ang halaman po ay hindi masyadong lumalaki kapag clay soil ang ginamit. Minsan namamatay pa kadalasan. Kondisyon ko na ng gusto yung lupa. Nakita niyo yung magandang mixture ng lupa, no? Yung loam soil at saka inaluan ko ng organic material na galing sa aking compost. Yung po yung the best. At siyempre, kagaya nga nun, kailangan importante na yung lupa ay buwaghag para mag-penetrate yung ugat. Ngayon, pupunta na tayo sa pagtatanim. Ito na po. Ayan. So, una ko itatanim ay itong ito muna ang una ko itatanim para yung po mga medyo may parang patubo, no, yan ang nasa ibabaw. Ay itanim na natin. Ngayon, siyempre, kailangan nating diligan. Alam nyo, ang luya at saka ang turmeric ay hindi naman maselan. Diligan mo lang, diligan yan lagi. Lalo na kapag bagong tanim mo pa lang. Pero pag nagtagulan, kahit di mo na diligan yan, so ayun po, nakita nyo naman, simpleng-simple lang magtanim. Napakadali lang magtanim ng luyang dilaw o yung turmeric at saka yung luya. So ngayon po, ang mangyayari dyan ay makikita nyo, lalago yung dahon yan. Dadami yung mga dahon hanggang sa pag medyo matagal-tagal nga lang, pag umumbok na yung lupa, tapos medyo naglalagas na, natutuyo na yung mga dahon, pwede na yung anihin. So, ganun lang po. Napakasimple lang magtanim ng luya. At sa susunod na video naman ay bakit ba tayo kailangan magtanim ng luya? Ayun. Yan ang isi-share ko sa inyo. Yung mga health benefits ng luya. At sana po abangan nyo. Kaya yung mga bago dyan sa aking channel, paki-subscribe po at saka paki-click yung notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Muli po, maraming salamat sa inyong panonood. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye!